So, hi, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Jericho Trinidad at ngayon po ay magpapakita po tayo or ipapaliwanag po natin ang isa sa mga importante kagamitan sa mechanical mechanical technology. Alright, so ang ipapaliwanag po natin ay ang vernier caliper. Okay, so ang vernier caliper, so ayon dito, so vernier caliper or the caliper is it can measure lengths from 0 to 7 inches to precision. So it is a device na nagme-measure ng 0 to 7.5 inches. So it can be a millimeter or inches or centimeter millimeter in inches up to 75 inches. So ang kahalagahan nito, syempre, yung kahalagahan nito is ang precise mong masusukat, like for example kung ano yung gusto mong sukatin, like for example syempre sa mechanical pag ang mahalaga ang sukat, so it will definitely help you a lot. Like for example gagawa ka ng mga axle or gagawa ka ng nut using lathe machine or milling machine, so it can definitely help you on doing that. Okay, and yun pa, ang vernier caliper ay kayang magsukat ng ng vertical line or ng vertical measurement, or it will be outside and also on inside measurement. So what did you mean by inside measurement? Like for example, kung gaano yung radius nung kung ilan yung size nung sabihin na natin gagamit tayo ng like sa axle or yung ano natin, yung mga bearing, gagawa tayo ng bearing. Syempre yung loob nun, yung inner measurement ang napakahalaga nun. Okay, so yung kunyari gagamit tayo ng mga sa stud or something na yun, na kailangan talaga ng precise measurement. So isa ito sa pinakamahalaga na ginagamit ng mga civil, ng mechanical ng mechanical technology, so sa mechanical industry. So ang vernier caliper ay may mga part. So ang part na to is the upper jaws for inside yung first is upper jaws for inside measurement. So yun nga yung sinasabi ko, so pwede itong mag-measure ng inside measurement. So it will be yon. Ipapakita natin dito yung itsura niyan. Okay, so upper jaws for inside measurement, and pangalawa is yung lower jaws for outside measurement. So it can be measured, it can also measure outside. Yes, yun yung parang yung dalawang ngipit na iniipit dun sa size, sa particular size. And the next one is yung lock screw. Yung lock screw kasi 'di ba yung vernier caliper, yung parang may may ruler. Yan. So it will be yung mag-i-stay sa kanya na place. So it will be the lock screw. And then the second one is the vernier scale. So nandun lalabas yung scale ng millimeter. So ito yun yung nasa labas ng panel niya, nasa slider. Yun yung nasa labas, hindi yung mismong ruler natin. Then yun yung gagamitin mo sa pagsukat. Then also yung thumb screw. Yung thumb screw, yun yung panulak, or yun yung maglalak into the place, or yung thumb screw yun yung mag-i-slide sa'yo, help you to slide yung vernier scale, yung buong vernier scale. Yun yung tutulong sa'yo na malak yun, or mausog, or ma-atras para sa precise measurement. And then second one, the last one is the main scale. Second one is the main scale. Yung main scale, yun na yung nagko-compose yung mga, nandun na nakalagay yung measurement ng millimeter, centimeter, and also to the inches. So up to, yung scale na yun is up to 7.5 inches. So it's a precision of 1,000 of an inch. Okay, and also yung last one is the depth rod. Okay, so yung depth rod na yun yung susukat naman ng lalim. Kunyari gumawa ka ng bore, and then also you want to measure the deepness or the depth of that bore.
So, yun yung gagamitin mo. Gagamit ka ng vernier caliper, yun yung depth probe yung ipagsusukat mo. And then, it also has a specific measure so that you can also enlist that or use that in a formula if you are doing something. Like, for example, yung CNC. Alam naman natin yung CNC, napaka-technical niyan. It requires precise measuring so that, yes, vernier caliper will definitely help you on doing that thing. Okay? Alright, so merong sabi dito, merong different types ng caliper. Yung una is the first type is vernier caliper. Yun nga yung pinaliwanag natin, which is may sliding, which have sliding along the top and bottom. And the second type is yung dial caliper. So ito yung dial caliper, which have a dial that displays the measurement by a pointer. So pointer lang yung yung magsusukat sa kanya ng pointer, yung magiging gauge mo, or yun yung magiging gauge mo, or yung dial na yun, para malaman mo kung ano yung specific na measurement. Okay? And pangatlo is yung digital. Okay, so it will be the electronic digital caliper. So ito, sobrang precise nito kasi syempre millimeter, which have an LCD display na makikita mo dun yung measurement. So hindi mo na kailangan tumingin pa. Nandun na agad yung listahan, nandun na agad yung measurement there. So it really helps a lot on on making such things on the mechanical industry. Like for example, na-try na namin magbawas na gusto namin gumawa ng yun nga, yung sa axle, yung mga nut, and then magbabawas ka, gagawa ka ng gear, or you can also do a lot of things using that you can measure using the vernier caliper or the caliper. So it really helpful on making an accurate design and making an accurate sukat or things, or how to deal with the measurement. You can also use digital. So if you have something na nahirapan ka magbasa, bumasa ng caliper. Okay? And then ayun nga. So aside from that, yun pa, meron pang maliban sa pagsukat ng mga pwede mo rin itong gamitin sa pagsukat ng lalim, or yung lalim, like yung katulad ng sinabi ko na yan. Ngayon, so after this one, so now I will going to show you some video or technique na kung paano gamitin yung caliper. Okay? So again, I am Jericho Trinidad of Dipided 1K. Okay, so let's watch this, guys. Yo mga boss, good day, welcome back again to my channel. Ngayong araw na ito mga boss, ituro ko sa inyo ang mabilisang paraan ng pagbasa ng vernier caliper in metric reading mga boss. So kung gusto niyo malaman ang mga major at basic parts ng ating vernier caliper mga boss, mga functions at unit niya mga boss, is pwede niyong puntahan yung isa kong video na full video ng tungkol sa vernier caliper, pinakamadaling paraan ng pagbasa ng vernier. So huwag na natin patagalin pa, let's start. Okay mga boss, unang-una mong tingnan sa vernier caliper is itong ating list count. Yan, dito mo makikita mga boss kung ano ang pinakamaliit na kayang i-reading ng ating vernier caliper. So, sample na vernier caliper natin ngayon mga boss is meron tong 0.05 mm na list count, o yung pinakamaliit na reading na kaya niyang basahin mga boss. Then pangalawa mga boss is itong nasa ibaba ng mga guhit mga boss, ay ito yung tinatawag na metric system mga boss. So dito tayo sa metric system magpo-focus mga boss. At saka ito ring mga numero dito sa ating vernier scale mga boss is pang metric din to mga boss, no? Ito namang nasa itaas mga boss, ito yung mga numero or mga guhit na pang inches mga boss, or imperial system mga boss, no? At saka ito ding mga guhit na nasa vernier scale na sa itaas na bahagi is para rin to sa imperial reading mga boss. So itong vernier na sample natin mga boss is combination ng inches at saka metric mga boss. So kaya niyang sumukat ng inches at kaya rin niyang sumukat ng metric mga boss. Okay? So ngayon, since metric ang ating ibabahagi is ito lang mga boss. Dito lang tayo sa metric. Okay? So ito yung tinatawag na mean scale mga boss. Yan. Itong mga guhit na to mga boss. So ito naman yung tinatawag na vernier scale. Yan. So ang vernier scale mga boss is ito yung gumagalaw. Yan. Yan. Dito rin napapaloob sa vernier scale ang ating list count. Yan. 0.05 mm. Okay.
So, unang technique na ituturo ko mga boss is dito muna sa ating main scale. Nakikita nyo itong mga numero dito mga boss. 0, 10, 20, 30, 40, 50, and so on mga boss. Yan ang tinatawag na metric system mga boss na. So, 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm. Ganyan lang pagbasa niya mga boss. So, galing dito 0. Ang unang guhit nito mga boss is 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, hanggang darating sa dito sa 10, yung may pinakamalaking numero mga boss. Nakikita nyo 10 mm yan mga boss, 20 mm yan mga boss. So pagdating naman dito sa mga maliliit na guhit mga boss na yan, so tigwa 1 mm ang reading yan mga boss, ang basa niyan lahat mga boss, hanggang pupunta ka dito sa may pinakamalaking mga numero. So ito namang numero mga boss, galing sa 0 papunta dito sa pinakaunang guhit mga boss, itong 1 mm. 0 to 1 mm is meron pa itong mga maliliit na guhit mga boss na hindi nakikita ng ating mga mata. So ang maliliit na guhit dito mga boss is binubuo ng 1000 microns mga boss na. So since ang burner natin mga boss is ang least count niya is 0.05 mm, so ang kayang basahin ng ating burner na to mga boss is hanggang hundreds lang mga boss. So hindi siya pwedeng babasa ng thousands mga boss na. So ibig sabihin mga boss, meron tong galing sa 0 hanggang sa 1, meron tong 1000 na micron. So ang ipapakita lang dito mga boss na, or ang kaya lang basahin natin burner is ang 100 lang mga boss na mga guhit mga boss no. So andito yun makikita ang 100 na guhit na yun mga boss dito sa ating burner scale. Yan, itong sa movable part ng ating burner. So basahin natin mga boss 0, tapos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan. So ang 10 na to mga boss is times 10 din to mga boss. So ibig sabihin 10 times 10 is equals to 100 mga boss na. So meron tayong 100 na maliliit na guhit bago tayo makapunta dito sa 1 mm mga boss. Okay? So ito nang gagamitin natin sa mga point niya mga boss. Yan, itong lahat ng to nasa burner scale. Okay. So ngayon mga boss is magsusuka tayo. So lagi natin tatandaan mga boss, itong 0 na guhit sa ating main scale at 0 na guhit sa ating burner scale. So dito tayo magtatapatan mga boss sa pagkakalibrate ng ating burners. Once na magtatapatan itong dalawa, ibig sabihin calibrated na ang ating burner. So ngayon, ang diskarte dito mga boss is ito lang 0. Yan. So ito lang 0 sa burner scale. Ang tingnan mo mga boss kung saan siya tumapat dito sa mga number dito sa ating main scale. Yan. For example, yan. Ganyan. Yan, ito nga reading mga boss. So, ganyan. Itong 0 na to sa ating burner scale is ito lang ang tingnan mo kung saan siya tumapat dito sa mga guhit sa ating main scale. Saka tayo magsusukat, saka tayo magre-reading, saka tayo magbibilang. Okay? So, ngayon, magbibigay ako ng sample mga boss. So, tatandaan nyo yun na diskarte mga boss Yan. So, una nating i-reading mga boss. So, hindi tayo makapunta, hindi tayo kaabot sa 1 mm. Yan lang, ganyan lang ang reading na. So, yan, ganyan ang reading na hahanapin natin mga boss. So, nakikita nyo dito mga boss, hindi tayo umabot sa 1 mm. Okay? So, 0 to 1, hindi umabot sa 1 mm. So, agad-agad tayo maglalagay ng 0 mga boss sa ating sagot niyan mga boss, no? Kasi hindi siya umabot ng 1 mm. Yan lang ang diskarte niyan mga boss. Pag umabot sa 1 mm, automatic yan na meron tayong sagot na 1. Pero hindi siya umabot. So, 0 muna ang ating isasagot dyan mga boss. 0 point something, ganyan. So, hanapin natin ang point something niya mga boss. So, ang diskarte dito mga boss, no? Meron na tayong sagot na 0. Then, hanapin natin dito sa ating burner scale ang point niya. Ang diskarte dyan mga boss is hanapin mo kung saan tumapat ang mga guhit dito sa ating burner scale dito. Saan ang pinaka-tapat na guhit dito sa ating main scale. Yan, dito sa ating main scale. So, hanapin mo mga boss kung saan ang pinaka-tapat na guhit. So, ayan. Hanapin natin mga boss I-remind ko na rin lang sa inyo mga boss no, na meron pang mga gitnang guhit dito sa ating burner scale. Yan. Itong mga maliliit na guhit. Yan. Tapos, itong mga malalaki na guhit mga boss is mga 1, 2, 3 yan. Mga buo na yan na number. So, ito is inahati pa ang buo na number between sa 0 at saka 1. Ito ng maliliit na guhit mga boss. So, yan ang tinatawag na 0.05 mm. Itong sa ating list count mga boss. So, ito na mga numero na to. So, kalahati ng 1 tsaka 0 is ito,
0.05 mm. Okay? So, kasali din itong mga guhit na to mga boss kung saan siya nagtatapatan dyan mga boss. Okay. So, ngayon, every reading dito mga boss is tig 10. Yan, tig 10 yan. 10, 20, 30, 40. Yan, 50, 60. Ganyan. Tapos, kung dito naman sa bahagi na to mga boss is dito na 0.05 mm. Okay? Kung dito ka naman sa dito mga boss, lumampas dito sa 1 is ito yan, 0.15 mm. Yan, 0.15 mm, 0.20 mm, 0.25 mm, 0.30 mm, 0.35 mm, 0.40 mm. Ganyan lang pag-reading yan mga boss hanggang darating ka dito sa 10 or 100 mga boss. Okay? So, ayan. Saan ang nagtapat na guhit dyan mga boss? So, dito tayo. Isasayin natin mga boss na ito. Kung hindi tumapat dito sa 1, sa 10 mga boss, sa 1 or 1, hindi tumapat. Sa 2, hindi rin. Yan, 3. Yan, 5, hindi rin. Sa 6, hindi rin mga boss, no? So, dito sa 7, tumapat siya mga boss. So, yan, sa 7. So, nagpasan muna natin. Hanapin muna dito sa 8, 9, hindi tumagpas sa 10. So, meron tayong sagot na 7 mga boss. So, automatic ang 7 dito mga boss, times 10. Diba? 7 times 10 equals 70 yan mga boss. Okay. So, since ang dito mga boss, hindi umabot sa 1 mm. Kaya, meron tayong sagot dito kanina. Diba? Sinabi ko na 0. Automatic 0. So, ang sagot natin sa reading na ito mga boss, 0.70 mm. Okay? Okay mga boss, pangalawang sample. Yan. Diba? Kita yan mga boss. Lumampas na siya sa 1 mm. Okay. So, agad-agad tayo magre-reading mga boss. No? So, tingnan natin kung saan tumapat itong 0 mga boss sa ating burner scale. Yan. So, saan tumapat dito sa ating main scale. So, dito siya tumapat mga boss. Lumagpas siya sa 1 mm. So, automatic meron tayong sagot, no? 1 mm. Okay? So, ilagay natin 1 mm. Yan. Then, hanapin natin ang point niya mga boss. Kasi hindi siya lumagpas dito sa 2 mm. So, hindi siya umabot sa 2 mm. So, meron siyang point something. Yan. So, 1 mm point something. Hanapin natin ang point something niya mga boss. Okay? So, ang diskarte naman, kagaya rin ng proseso kanina mga boss. So, hanapin mo kung saan tumapat dito lahat mga boss. Saan ang tapatan na numero dito sa ating burner scale na guhit o numero tumapat dito sa ating main scale. So, saan mga boss? So, isa-isayin natin mga boss ulit. So, pag marunong ka na nito, pwede mo nang hindi isa-isayin mga boss. Pero pag baguhan ka pa lang, isa-isayin mo talaga yan mga boss. 1 mm, 2, 3, yan, hindi tumapat. 4, 5, 6, hindi yan tumapat. So, hanapin natin tumapat mga boss. 6, hindi rin tumapat mga boss. So, yan. Tingnan nyo mga boss. So, nandito tumapat mga boss. Oh, sa 65. Yan. Tingnan mo boss. Yan. Dito between sa 6 at saka sa 7. Sa 7, hindi rin yan tumapat mga boss. So, ito, tumapat ang gitnang guhit ng 6 at saka 7 mga boss. So, ibig sabihin, 6 plus itong 0.05. So, unahin muna natin itong 6 mga boss. I-reading natin to. So, 6 times 10 equals 60. So, i-plus natin ang 0.05 equals 65 yan mga boss. So, automatic tayo na mayroon tayong sagot dito mga boss sa reading na to. Yan, dito sa gitna is 65 yan mga boss. So, hindi siya umabot sa 7. So, sa gitnang bahagi ng 6 at saka 7. So, 65 yan. So, i-add natin mga boss. Meron tayong sagot dito na 1 mm. 1 mm point 65 ang sagot nito mga boss sa reading na to. Okay? Kita niyo yan mga boss? Yan. So, another sample mga boss. Last and final. So, ayan mga boss, no? Ito yun. So, paano pag ganito ang reading niya mga boss? Malaki na. So, automatic mga boss, gaya ng sinabi ko kanina, hanapin dito sa ating burner scale, itong 0 na to, kung saan siya tumapat mga boss. Yan. So, kita niyo yan mga boss. Yan. So, ganyan lang. Ganyan lang dapat. Yan. So, para kitang-kita sa camera mga boss. Yan. So, saan tumapat ang 0 sa ating burner scale? So, nandito siya mga boss, oh. Yan, nagtapatan silang dalawang guhit mga boss. So, automatic tayo magbibilang dito sa ating burner scale. Yan. So, wag na nating isa-isahin. Dito na tayo sa malaking number. 10 mm, 20 mm, 30 mm. So, hindi siya lumagpas sa 30 mm. Dito lang siya sa 20 mm mga boss. Okay? So, ngayon, lumagpas pa siya dito sa mga maliliit na guhit mga boss sa binubuo ng 20 mm between sa 30 mm. So, magbilang tayo. 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 25 mm, tsaka 26 mm. So, nagtapatan ang 26 mm. So, meron tayong automatic na sagot dito mga boss na 26 mm. Yan. So, ang tanong dito mga boss, maglalagay pa ba tayo ng point? Yan.
So, meron pa ba itong point mga boss? So, ayan. So, ang sagot dyan mga boss is hindi na. Kasi tumapat na ang 0 dito sa 26 na guhit. Yan, dito sa ating main scale. So, ang 0 sa burner scale at sa 26 na guhit dito sa main scale is nagtapatan silang dalawa. So, ibig sabihin yan mga boss, wala na yung point mga boss. So, yan lang diskarte niyan mga boss. So, ngayon, magbibigay ako ng sample mga boss. Yan. So, i-reading niya yan mga boss kung ilan ang reading niyan. So, ayan. So, evaluation natin mga boss to kung sino ang marunong na talagang bumasa. Yan. So, ilan ang reading niyan mga boss. So, ayan. So, sana may natutunan kayo mga boss sa ating tutorial ngayong araw na to mga boss. So, hanggang dito na lang tayo. Hanggang sa sunod na vlog natin mga boss. So, maraming salamat. God bless and mabuhay. Thank you. So, sagutin niyo ito mga boss ha. Lagay niyo sa comment section box natin mga boss. Bye-bye.